may nabasa po ako tungkol sa isang pamilya na ang kanyang anak ay, ang kanyang tatay, which is pastor of a big church in America, he was planning to run for the office of the president. Kinausap po siya ng kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, "Dad, why are you trying to run for the president of the United States of America? Why are you trying to stoop down? Don't you know that yours is the highest calling?" Tama po siya. Ito po ay mula po sa salita ng isang tao na kung saan ay nakaunawa po sa kanawagan. Ang paglilingkod po sa Diyos is really the highest calling. Pinili mo pa, hindi po niya. Pinili ko rin po niya. Pero hindi po tayo naghahanap ng yun ang papuri. Actually, sa tingin ng tao, ginagawa po natin ay isang maliit na bagay. Kanina, dito po sa ating skit, tungkol doon sa J. Ministry. It was just a skit, but I felt the presence of the Lord there. Nang yung mga tao kung saan ay nandito, labihan sila ng God of Diyos. Gusto i-share ang salita ng Panginoon. Tinutulak nila yung lingkod. Nakaupo ko doon. Diba ang dating ng puso? It was just a skill. But I really felt the presence of the Lord. At nakita ko po na ito ang ginagawa ng mundo. Umayaw sila. Pero hindi lang nila alam na ino-offer mo sa kanila yung kaligtasan. Buhay mo lang na. That's why nga po na katulad po ng isa ng anak na yun ng lingkod ng Diyos na yun. Sabi niya sa kanyang dad, yours is the highest calling. Ang panawagan na iyong binakampanan sa kaharian ng Diyos ay pinakamataas na panawagan. Hindi po natin pinakalikit ang mga tao na naglilingkod sa mundo. Testimony lang po yun ng isang tao na kung saan ay kinausap na po ang kanyang tatay tungkol sa bagay. Mayroon din po silang sariling panawagan and we appreciate them. Because without them, wala naman po ilusan ang ating mong gobyerno. Okay po yun. Pero sa totoo po, totoo yung sinabi ng anak na yun tungkol sa kanya, sa panawagan ng kanyang ama. Sapagkat, ito lang po ang calling wherein sa kabilang buhay, makikita po natin ang ibubungan nito na maganda sa atin. Ang ginagawa natin dito sa buhay na ito ay masyadong mahalaga sa Panginoon, what you do for the Lord. The services we are rendering to the kingdom because of that. Ang bagay na ito po ay hindi po ito pwedeng ipapalit kayo sa anong bagay. Kaya sabi ko po, ito ang pinakamataas at pinakamaganda panawagan sa buhay na ito. Yung matakbuhan mo, ano ang pinapagawa ng Diyos sa iyo sa buhay na ito. Because God is a God of purpose. And we understand that every one of us here in this planet Earth, we all have a purpose. And that purpose, of course, is to serve God. Sabi nga po ni Juan ng sumulat ng Ecclesiastes, the preacher, sinabi po doon na walang iba kundi si Solomon.
sabi niya, nasubukan ko na ang lahat ng bagay, name it, everything under the sun, sabi niya. I have tried all of this. But sabi niya, everything is vanity. Everything is useless, sabi niya. Vanity of vanities. Sabi niya, at the end of the day, ito lang naman ang mahalaga. Nakilala ng tao ang Diyos. Pinaglikuran niya ang Diyos. Ang nagsasalita po dito isang tao na kung saan ay grabe ang experience sa buhay. Pinakamayaman na tao ng kanyang kapalabunan at marami po siyang naging karanasan at lahat po ay kanyang sinubukan. Then, sa panahon na siya ay tumatanda na nagkakaedad na siya, sinulat niya ang bukong Ecclesiastes. At sinabi niya po doon na sum total of everything is for a man to serve God. At pinilig niyo po ang pag-ibig. Salamat po sa Diyos. Bigyan niyo tayo ng kaming pagmamahal sa Kanya na tayo po ay naririto at syaga sa loob ng isang quarter na 3 months every Saturday kayo po ang nag-meet para lamang po matuto. At ito po ay preparation, of course, for the calling which the Lord has called us. Ito po ay para sa kaayusan ng lahat sapagkat gusto ng Panginoon na magiging maayos tayo ng mga lingkod ng Diyos, pakinabang ng todo sa Kanyang kaharian. Mga tao kung saan po ay kung maayos po tayo, biyasa tayo sa salita ng ating Panginoon, hindi po malalagay sa alanganin ng Ebanghelyo, kami po ay dinala natin sa buhay ng maraming mga tao na kung saan ay talagang nangangailangan po sa ating Panginoon Jesus. Malaki po, dito sa banal na kasulatan, mayroon po isang tao dito na kung saan ay marami rin siya pong mga credentials. Marami po siyang naabot at sa kanyang contemporaries. Sa kanila po ay nag-i-excel po siya sapagkat lumalabas ay kakaiba po talaga ang dating niya. Ngunit alam niyo po, ang sabi niya ay, but what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Si Paul po ito. But indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know Him, in the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection of the dead. Galing po ito sa great apostle. Sa isang tao na naglingkod ng todo po sa Diyos. Pero bago niya po nakilala ang ating Panginoon, he spoke about his credential at sinabi niya ang previous verses kung sino siya at ano ang kanyang naabot at ano ang kanyang dating pagliligo dati at isang araw nakilala niya. Kasi ng time na yun, hindi pa dumating ang Panginoon sa buhay niya, bilib siya sa kanyang sarili. Alam mo po, pag wala ang Panginoon sa akin, bilib naman talaga tayo sa ating mga sarili. Parang, well, lagi natin sasabi ang ating mga dinaanan sa buhay, ang ating mga nakaraan, ang ating mga achievements, ang ating pong mga naabot, ang ating educational attainment, at sa po yung maraming mga bagay na kung saan ay makakatulong po sa pagtataas natin sa ating mga sarili. But, ang sabi niya, but what things were they to me, this I have counted loss for Christ. But indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus, my Lord.